Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man po ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, July 12, 2024. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 10, mga talatang 16 hanggang 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-iingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo at kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Pansinin po ninyo ang mga kataga na sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang mga alagad ay inihalin tulad sa mga tupa at sila'y isinusugo sa gitna ng mga asong gubat. Ano ba ginagawa ng mga asong gubat sa mga tupa? Hindi ba't nilalapa? Kinakatay at ginagawa nilang pagkain. So parang kapanganiban, parang panganib, parang dadalhin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang panganib. Pero ito'y pagsasabi at pagpapahayag na rin ng ating Panginoon sa kanila. Maaaring ito yung kanilang sasapitin kapag sila'y naglingkod sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit meron pa rin siyang bili na dapat natularan, maging matalino kayo gaya ng mga ahas. Hindi tutularan yung ugali ng ahas, kundi yung pagiging matalino ng ahas ang kanilang dapat natularan. At meron pang isang hayop na binabanggit sa ating pagbasa, maging matapat kayo gaya ng mga kalapati. Tatlong uri ng mga hayop ang tinutukoy sa ating pagbasa, ang tupa, ang ahas at ang kalapati, na may mga kanya-kanyang magagandang katangian na dapat na tularan ng kanyang mga alagad. Yung pagiging matapat ng isang kalapati. Totoo naman, di ba? Kapag ang kalapati pinalipad mo sa malayong lugar, magugulat ka, mauna pang umuwi yan sa bahay mo, doon sa pugad na ginawa mo, sa tahanan mo, di ba? So, titingnan natin ang ilan sa mga imaheng ginamit ni Jesus bilang talinghaga. Kilala ang tupa bilang maamo at tahimik na hayop na kadalasang pinapatay at ginagawang handog sa Diyos. Ang asong gubat naman ay babangis at kilala sa pagsila at pagpatay, kaya sila ay banta sa buhay ng mga tupa. Si Jesus ang tupa o kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay kilala sa pagiging mapayapa sa harap ng pag-uusig at karahasan. Ito yung magandang ugali ng isang tupa na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad nang siya'y hulihin. Hagupitin hanggang sa ipako sa krus. Nandoon yung kapanatagan at kapayapaan ng pagiging mayapa ng ating Panginoon sa gitna na siya'y dumaranas ng mga karahasang gawa ng mga kawal ng mga Romano. Dagdag ni Jesus, maging matalino gaya ng ahas. Sa Aklat ng Bilang, ang ahas ay simbolo ng pagpapagaling. Ginamit ni Jesus ang talino sa pagpapagaling ng mga may sakit. Tulad naman ng kalapati, inaanyayahan ni Jesus ang mga alagad na supilin ang kasamaan gamit ang mga mapayapang pamamaraan. Mabigat man ang kanyang bilin, hindi ito imposibleng gawin. Si Jesus mismo ang saligan, kaya't maaasahang siyang gagabay
at magpapatatag sa gagawiing iniaatas ng Panginoon sa kanila. Tayo man sa ating kapanahunan, si Jesus ang gabay para tayo makapagpatuloy na makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga dapat tayo ay maging maamo, matalino at matapat sa ating buhay paglilingkod. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.